Paano kung sabihin ko sa'yo na hindi mo kailangang magpa-impress, magbago ng pagkatao, o sundin yung mga manipulative na dating tips para lang makuha yung taong gusto mo? Isipin mo na lang, nagiging sobrang kaakit-akit ka na kusa kang hinahanap ng tao, hindi dahil sa mga pakitang tao o tricks, kundi dahil sa kung sino ka talaga sa kaibuturan. At hindi ito yung tipong secret na walang nakakaalam. Ito ay sinaunang karunungan na karamihan ay nakalimutan na. Ngayon, tatalakayin natin ang 20 makapangyarihang Stoic principles na kayang baguhin hindi lang ang love life mo, kundi pati buong buhay mo. Ang pinakamagandang parte, hindi mo kailangang isakripisyo ang tunay mong pagkatao kahit isang segundo. Kung tutuusin, parang battlefield na ang dating scene ngayon. Ang daming nagsasabi na dapat play hard to get, magpanggap na wala kang pake, o mag-iba ng personalidad para lang magustuhan ka. Nakakapagod. At aminin natin, parang ang fake. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang totoong sikreto sa attraction ay nasa pagmaster mo sa sarili mo? Na ang susi para lapitan ka ng tao ay hindi sa pagpapanggap, kundi sa pagtayo sa sarili mong lakas, hanggang sila mismo ang maghabol sa'yo. Sa video na to, ipapakita ko sa'yo kung paano hawak ng Stoicism ang sikreto para maging magnetic ka, hindi lang sa love, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagiging malamig at walang emosyon. Ito ay tungkol sa emotional mastery, self-control, at pagiging best version ng sarili mo. At kapag nakuha mo to, magbabago lahat. Wala nang habulan, wala nang laro. Ang mga tao ay lalapit sa'yo hindi dahil sa pagpapanggap, kundi dahil sa kung sino ka talaga. Sa huli ng video na to, maiintindihan mo kung paano ka matutulungan ng 10 timeless Stoic principles na bumuo ng mas malalim at mas makabuluhang relasyon, nang hindi mo kailangang talikuran ang tunay mong sarili. Number 1. Cultivate inner peace. Isipin mo, papasok ka sa isang kwarto at bigla kang nagiging pinaka-interesting na tao doon. Hindi dahil sa itsura mo, kundi sa energy na dala mo. Yung ganitong klaseng magnetism ay galing sa isang bagay, inner peace. Sa panahon ngayon, halos lahat ay nahuhulog sa cycle ng pagiging needy, laging naghahanap ng validation, attention, at approval ng ibang tao. Pero eto ang totoo. Mas kailangan mo ang approval ng iba. Mas nawawala ang power mo. At nararamdaman ng tao yan, at madalas, it turns them off. Ngayon isipin mo naman ang kabaligtaran. Yung tipong grounded ka sa sarili mo, kontento ka sa kung sino ka, at hindi mo na kailangan ng kahit ano mula sa iba. Nagiging emotionally self-sufficient ka. Ito ang tunay na magnetic. Ang inner peace ay nagbibigay ng malakas na signal sa mga tao na ikaw ay matatag, independent, at hindi basta-basta nadadala sa drama ng mundo. At alam mo ba, ang ganitong calm confidence ay parang magnet para sa ibang tao. Kasi natural tayong na-attract sa mga taong hindi madaling matinag ng stress o problema, yung hindi nagpapanik kapag may hindi ayon sa plano. At hindi OA mag-react kapag hindi agad na-replyan sa text. Ito ang puso ng Stoicism. Kontrolin mo ang reaksyon mo at mag-focus ka sa mga bagay na kaya mong kontrolin. Kapag hindi ka emosyonal na nakadepende sa iba, malinaw ang mensahe na pinapadala mo. Hindi kita kailangan para maging masaya. Pero pinipili kita dahil gusto kitang kasama sa buhay ko. And ito ang twist, mas gusto ng tao na mapili sila ng isang taong hindi naman sila kailangan para mabuo ang buhay. Kaya kung lagi kang nai-stress o nai-insecure kapag hindi agad nagre-reply ang isang tao, o parang naglalakad ka sa itlog para lang makuha ang atensyon nila, tigilan mo na. Mag-focus ka sa pagbuo ng inner peace mo at mapapansin mong biglang sila naman ang maghahabol sa'yo. Number 2. Focus on self-improvement. Medyo masakit na totoo. Walang saysay ang habulan sa tao. Mas hinahabol mo sila, mas lalo silang lumalayo. Hindi lang too cliché, kundi psychology din. Kapag ikaw ang humahabol, parang sinasabi mong desperado ka and instant turn-off yan. Pero may solusyon para baliktarin ang sitwasyon. Itigil ang paghahabol sa kanila at habulin mo ang sarili mong growth. Ang self-improvement ay hindi lang tungkol sa pagpapaganda ng katawan o pagdami ng pera. Ito ay tungkol sa pag-level up ng lahat ng aspeto ng buhay mo, physically, mentally, at emotionally. Kapag ginawa mo yan, mangyayari ang isang nakakagulat na bagay. Masyado ka nang busy sa pag-abot ng goals mo at pag-pursue ng passion mo. Kaya wala ka ng oras mag-alala kung gusto ka ba nila o hindi. At doon ka nila mapapansin, hindi dahil gusto mong magpa-impress, kundi dahil naging taong worth noticing ka na. Isipin mo yung mga taong naa-attract ka. Naghahabol ba sila sa'yo? O busy sila sa sariling pangarap? Natural tayong naaakit sa mga taong driven, confident,
at nasa sariling landas dahil pinapakita nito na buo na sila bilang tao. Kaya imbes na mag-isip kung gusto ka ba nila o sapat ka ba para sa kanila, itanong mo, buhos ba ako sa pag-abot ng potential ko? Kapag nag-focus ka sa self-improvement, mas gaganda ang tingin mo sa sarili mo at mas magiging irresistible ka sa mata ng iba. Number 3. Master emotional control. Sa dating o attraction, mabilis tumaas ang emosyon, excitement, kaba, insecurity, minsan selos pa. Normal yan. Pero ang paano ka magre-react ang magdidikta ng resulta. Na-experience mo na bang may nasabi ka sa init ng ulo or insecurity na pinagsisihan mo? O nakapagpadala ng text na sana hindi mo na lang pinadala? Lahat tayo nadadaan dyan. Pero dito papasok ang stoicism. Emotional control ang pinakamalakas mong sandata. Ipinapaalala nito na kahit anong mangyari, kontrolado mo pa rin ang reaksyon mo. Kahit hindi sila mag-reply agad o magpakita ng interest sa iba, nananatili kang kalmado at composed. At alam mo ba, hindi lang ikaw ang mas gumaga ng pakiramdam, mas nagiging attractive ka rin. Isipin mo, mas gusto mo ba yung taong madaling magselos at mag-insecure o yung taong kalmado at hindi basta-basta nadadala ng emosyon? Emotional maturity is sexy. Pinapakita nito na kontrolado mo ang buhay mo at yung kumpiyansang yan ay magnetic. Kaya next time na gusto mong magpadala ng selosang text, mag-react impulsively o mag-defensive, huminto ka muna at tanungin ang sarili mo, makakatulong ba o makakasama itong gagawin ko? Kapag master mo ang emosyon mo, hawak mo rin ang direksyon ng relationships mo. Hindi ka na yung taong laging reactive, ikaw na yung taong nagli-lead gamit ang kalmadong lakas. At yan, sobrang attractive. Number 4. Live in the present moment. Ilang beses ka na bang nag-date pero imbes na mag-enjoy, nasa utak mo pa rin yung mga nakaraan? Paulit-ulit mong iniisip kung tama ba yung sinabi mo o kung may mali ka bang ginawa. May mga date ka na ba na imbes na mag-enjoy ka, iniisip mo kung may nasabi ka bang mali? O baka naman iniisip mo na agad ang future kung saan patutungo ang relasyon na to? Normal yan, pero ito ang totoo. Kapag hindi ka nabubuhay sa present moment, namimiss mo yung pinaka-importanting parte ng connection ng ngayon. Ang present lang ang bagay na kaya mo talagang kontrolin. At kapag nag-focus ka sa pagiging fully present, mas lumalalim at mas nagiging meaningful ang connection mo sa tao. Nararamdaman ng tao kapag tunay kang nakikinig at engaged sa kanila. Mas mararamdaman nilang valued sila, appreciated, at napapansin mo talaga sila at bihira na yan ngayon. Itinuturo ng Stoicism na mas mahalaga ang mag-focus sa kasalukuyan kaysa mag-alala sa nakaraan o kabahan sa future. Isipin mo, nakikipag-date ka at imbes na overthinking ka sa bawat salita, talagang ini-enjoy mo ang usapan, nakikinig ka, at totoong nandun ka sa moment na, yon. Yung ganitong presence ay magnetic kasi napaparamdam mo sa tao na importante sila. At yun ang mararanasan nila kahit matapos na yung date. Kapag namumuhay ka sa present, nababawasan ang anxiety mo at nagkakaroon ng mas fertile ground para sa mas malalim na connection. Kaya next time nakasama mo ang isang tao, maging present ka lang. Tigilan ang pag-aalala sa mga baka at dati at mag-focus sa nangyayari ngayon. Mas mai-enjoy mo ang buhay at magiging taong gugustuhin ng lahat na makasama. Number 5. Communicate with compassion. Usapang communication naman tayo. Sa panahon ngayon, parang nawawala na ang tunay at meaningful na pakikipag-usap. Lahat busy sa pagte-text, pag-scroll o pag-isip ng perfect na sagot. Pero ito ang sikreto. Ang paraan ng pakikipag-usap mo ay pwedeng magtulak o makasira ng kahit anong relasyon. Itinuturo ng Stoicism ang halaga ng compassionate communication, yung pakikinig ng walang judgment, pagsagot ng may kabaitan, at pagsasalita ng may purpose. Isipin mo, kailan ka huling nakaramdam na tunay kang pinakinggan? Yung binigyan ka ng buong atensyon at sinagot ka ng may empathy, hindi para makipagtalo o patunayan na sila ang tama. Ang sarap sa pakiramdam, di ba? Ngayon isipin mo kung magagawa mo rin yan para sa ibang tao. Kapag nakipag-usap ka ng may compassion, nakakabuo ka ng emotional connection na mas malalim pa sa mga salita. Pinapakita mo na pinapahalagahan mo sila, hindi lang dahil sa sinasabi nila, kundi dahil sa kung sino sila. Ang compassionate communication ay hindi lang pagiging nice. Ito ay magbibigay ng safe space kung saan pwedeng mag-open up ang tao nang walang takot na mahusgahan o punahin. At ito ang totoo, kapag ganito ka makipag-usap, mas mabilis nabubuo ang trust at mas lumalalim ang connection. Tandaan, mas natatandaan ng tao kung paano mo sila pinaramdam kaysa sa mismong sinabi mo. Kaya kapag nakipag-usap ka ng may empathy at pag-unawa, maa-attract sila sa'yo sa paraang hindi kayang ilarawan ng salita. Kaya next time na makipag-usap ka, mapa-serious talk man o simpleng kwentuhan, mag-practice ng compassionate listening. Huwag ka lang maghintay ng turn mo magsalita, makinig ka talaga. At kapag sumagot ka,
Gawin mo yun ng may malasakit at respeto. Makipag-usap ng may kabaitan at empathy. Bihira na ang ganitong klase ng communication ngayon at ito ang susi para makabuo ng pangmatagalan at makabuluhang relasyon. Number 6. Maintain personal integrity. Sa mundo ngayon, madali na lang magpanggap, magbago, o itago ang totoong sarili para mag-fit sa expectations ng iba. Pero sa totoo lang, personal integrity ang tunay mong superpower. Madali tayong mahulog sa trap na magkunwaring iba para lang magustuhan. Social media at modern dating, kadalasan hinihikayat pa nga yan. Pero eto ang katotohanan. Kapag tinalikuran mo ang core values mo, unti-unti mo ring nawawala yung mismong dahilan kung bakit ka kaakit-akit. Integrity is the ultimate flex. Ito yung pagiging ikaw ng walang sorry. At hindi mo kailangan ng validation mula sa iba. Isipin mo kung gaano ka ka-confident kung hindi mo kailangang humabol sa approval ng kahit sino. Na naa-attract ang tao sa'yo hindi dahil pinipilit mong magpa-impress, kundi dahil iginagalang kanila sa paninindigan mo. Kapag nabubuhay ka ayon sa principles mo, nagre-radiate ka ng confidence, authenticity, at trustworthiness, at natural na naakit dito ang mga tao. Itinuturo ng Stoicism na ang tunay na lakas ay nanggagaling sa loob at nagsisimula yan sa personal integrity. Hindi lang ito tungkol sa pagiging honest sa ibang tao, kundi pati sa sarili mo. Ibig sabihin, hindi mo tinataksil ang values mo kahit mahirap o nakakatempt gawin. Kapag may integrity ka, natural kang nire-respeto ng tao, at yung respeto na yon ay nagiging pundasyon ng mas malalim na connection. Integrity ang nagsasabi, ito ako, tanggapin mo o hindi. At sa totoo lang, kapag dala mo ang kumpiyansang yan, karamihan pipiliin na tanggapin ka. Number 7. Exercise gratitude. Ang gratitude o pasasalamat ay isa sa pinaka-underrated pero sobrang makapangyarihang tools para magdala ng positive energy sa buhay at relasyon mo. Isipin mo, ilang beses tayong nadadala sa pag-focus sa wala pa tayo, sa kulang, o sa mga maling nangyari. Yung mindset na yan, naglalabas ng energy ng neediness at malaking turn-off yon. Pero eto ang game changer. Kapag nagpa-practice ka ng gratitude, binabaliktad mo ang energy mo mula sa kulang papunta sa abundance. At ang mindset shift na to nakakahawa. Nagiging mas attractive ka dahil nababago ang buong pananaw mo. Kapag nagfo-focus ka sa magagandang bagay sa buhay mo, yung mga taong mahal ka, mga maliliit na panalo, at mga oportunidad sa paligid, nag-e-emit ka ng positive at contented energy na nakakahila ng tao palapit sa'yo. Itinuturo ng Stoicism na maging grateful sa lahat kahit sa hardships, dahil sila ang humuhubog at nagpapalago sa atin. Ang perspective na to ay hindi lang nagbabago kung paano mo nakikita ang mundo, kundi pati kung paano ka nakikita ng mundo. Isipin mo, pumapasok ka sa bawat sitwasyon at usapan dala ang attitude of gratitude. Nararamdaman niya ng tao, naa-attract sila sa energy mo, at gugustuhin nilang makasama ang taong marunong mag-appreciate ng buhay, hindi yung laging nakatingin sa mali o kulang. Lalo na sa relationships, ang pagpapakita ng pasasalamat ay nagpaparamdam sa tao na sila ay valued. At maraming tao ang hindi napapansin na ito ay isang sikreto. Kapag napaparamdam mo sa iba na pinapahalagahan mo sila, natural nilang gugustuhin na mas magtagal sa piling mo. Kaya next time na kasama mo ang isang espesyal na tao, maglaan ka ng sandali para i-appreciate sila. Minsan, simpleng, salamat sa'yo, appreciate ko na nandito ka. O, thank you sa pagpapatawa mo palagi lang. Sapat na para magbago ang vibe ng isang relasyon. Yung totoong pasasalamat na galing sa puso, hindi yung pilit o OA. Kapag ganyan ang approach, nabubuo ang koneksyon na nakabase sa good vibes, hindi sa pagiging needy. Number 8. Mag-practice ng humility. Sa panahon ngayon na halos lahat busy magpakilala ng best version nila online, magparami ng followers, o ipakita kung gaano kaganda ang buhay nila, halos nawawala na yung humility. Pero totoo, ang pagiging humble hindi kahinaan, lakas yan na nakatago sa tahimik. Sabi ng Stoics, hindi ibig sabihin ng humility na binababa mo ang sarili mo o tinitingnan maliit ang achievements mo. Ibig sabihin lang nito, alam mong marami ka pa ring pwedeng matutunan at laging may space para mag-grow. Mapapansin mo, yung mga totoong confident na tao, hindi sila yung todo flex o puro kwento ng galing nila. Sila yung tahimik, pero sigurado sa sarili. Hindi na nila kailangang ipagsigawan kung gaano sila kagaling, yung actions at presence nila mismo ang nagsasalita. Kapag humble ka, mas komportable ang tao sa paligid mo. Mas open ka sa feedback, marunong umamin kapag mali ka, at hindi ka nahihiyang magsabi ng, hindi ko alam. At dahil walang ego sa pagitan, mas nagiging totoo at malalim ang koneksyon. People are drawn to those who are approachable, kasi walang feeling na may kompetensya. Number 9.
Intindihin ang dichotomy of control. Isa sa pinakamalalim na aral ng Stoicism ay yung tinatawag na dichotomy of control. Yung pag-alam kung ano lang ang kaya mong kontrolin at kung ano ang wala sa kontrol mo. Ang daming stress sa relationships galing sa pilit na paghawak sa mga bagay na hindi mo naman kaya kontrolin, kung magre-reply ba siya agad, kung magugustuhan ka niya, o kung tatagal ba kayo. Pero, reality check. Hindi mo hawak kung ano ang mararamdaman o gagawin ng iba. Ang kaya mo lang hawakan ay sarili mong isip, kilos, at reaksyon. Kapag binitawan mo yung need na kontrolin ang lahat, mas magiging gaan ang pakiramdam. At ironically, mas nagiging attractive ka kasi relaxed ka, hindi manipulative, at hindi reactive. Kapag masyado mong pinipilit ang isang bagay sa relationship, nagkakaroon ng pressure at tension. Pero kung marunong kang mag-go with the flow, at may tiwala ka sa sarili mo at sa proseso, lalabas yung natural na confidence at calmness mo. Hindi ibig sabihin nito na wala kang pakialam, ibig sabihin lang na may tiwala ka na kahit anong mangyari, kaya mong harapin. At yung ganitong vibe, yun yung nakaka-attract ng tao. Kasi gusto nila yung presensya ng isang taong hindi laging nangangamba o nagmamadali sa resulta. Pahalagahan ang pagkakaiba. Isa sa pinakamalaking pagkakamali sa relasyon ay yung pilit nating binabago ang ibang tao. Minsan naiisip natin, kung kagaya lang sana siya ng iniisip ko, o sana gawin niya to sa paraang gusto ko. Pero eto ang sikreto na tinuturo ng Stoicism. Amo mo may kakaiba't ang nagbibigay kulay at lalim sa isang relasyon. Sa halip na pilitin silang maging kagaya mo, yakapin mo kung sino talaga sila kahit pakasama ang kanilang mga kakulangan. Kapag tinanggap mo ang isang tao ng buo, mas nagiging magaan at payapa ang relasyon. Isipin mo, kapag hindi mo na pinipilit na magbago ang isang tao, nabibigyan mo sila ng kalayaang maging totoo. Mas lumalalim ang tiwala at koneksyon dahil alam nilang tinatanggap mo sila kung sino sila, hindi dahil pasok sila sa standard mo. At ito pa ang maganda kapag natutunan mong pahalagahan ang pagkakaiba ng isang tao, mas mararamdaman nilang mahalaga at naiintindihan sila. Yan ang matibay na pundasyon ng pangmatagalang relasyon. Kaya sa susunod na mainis ka sa isang ugali o pananaw ng iba, huminto ka sandali. Tanungin mo ang sarili mo, ano kaya ang pwede kong matutunan mula sa kanya? Kapag nakita mo ang pagkakaiba bilang oportunidad para matuto at mas maging malapit, magbabago ang takbo ng relasyon mo. Tandaan, mas hinahanap ng tao ang presensya ng isang taong tumatanggap kaysa ng isang taong laging humuhusga at gusto silang baguhin. At kapag ikaw yung taong yon, mas gugustuhin ka nilang makasama ng matagal. Ang paglalapat ng mga prinsipyong ito ng Stoicism ay hindi lang magpapaganda sa relasyon mo, kundi magtutulak din sa'yo para maging pinakamagandang bersyon ng sarili mo. Dahil ang tunay na atraksyon ay hindi tungkol sa panloloko o pakitang tao, nasa pagmaster ng sarili. Kapag nakatutok ka sa pagpapabuti ng sarili mo, kusang susunod ang lahat. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to at gusto mong isapuso ang mga aral na to, suportahan ang channel sa pamamagitan ng pagsali sa membership. Nakakatulong ito para makagawa pa kami ng ganitong content na pwedeng magbago ng buhay. At kung hindi mo kaya mag-member, okay lang isang simpleng subscribe at pag-share ng video na to ay malaking tulong para maikalat pa ang Stoic wisdom sa mas maraming tao. Tulungan natin ang iba na i-master ang sarili nila at ang kanilang relasyon. Salamat sa panonood.